Naghain si Acting Davao City Mayor Baste Duterte ng iba't ibang reklamo sa Ombudsman laban kay Justice Secretary Crispin Remulla at iba pang opisyal. Kaugnay yan ng pagpapatupad ng ICC warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May motion din kaugnay niyan si Senadora Amy Marcos. Ang tugon ni Remulla tinutukan ni Salima Refran. Ilang araw matapos mabasura ang mga reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman, may panibagong mga reklamong kinakaharap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng ICC warrant. Naghain ng patong-patong ng mga reklamong kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Bukod kay Remulla, damay sa mga reklamo ang kapatid niyang si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, mga dating PNP Chief Romel Marbil at Nicolas Torre III at iba pang opisyal na nagpatupad ng warrant laban kay Duterte noong Marso. We have talked to Acting Mayor Baste Duterte, and he has willingly accepted the call to file a case, and obviously all those involved, including me, I've actually supported him. May substantial difference po itong kaso namin doon kay sa kaso po na ifinail ni Senator Amy Marcos. Ang substantial difference po nito, yung mga tao mismo na nandun po sa incident noong March 11, 2025. Former generals who were there, including Attorney Martin Delgra and myself, we all executed affidavits as to what transpired really during the incident. Naghain rin ng reklamong arbitrary detention laban kay Remulla at kay NBI Director Jaime Santiago si Attorney Ferdinand Topacio para sa pag-aresto kina Cassie Ong at Sheila Guo mula sa Indonesia noong Agosto 2024. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Remulla at Santiago hinggil dito. Si Senator Amy Marcos, na chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs na nagsagawa ng pagdinig sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at nagsampa ng mga binasurang reklamo, naghain naman ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Hinihingi rin niya mag-inhibit si Acting Ombudsman Dante Vargas at ang panel of investigators dahil may kinikilingan umano. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil I see your true colors. Nalulungkot ako kasi talagang umaasa tayo sa ombudsman, lalong-lalo na sa mga panahong ito na umiira lahat ng report tungkol sa korupsyon. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman. Mahiya naman silang lahat. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Vargas hinggil dito. Tinawag namang forum shopping ni Remulla ang mga reklamo para pigilan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman ng bansa. May nakahain na rin daw na petition for certiorari sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. Bukod pa yan sa nakahaing ring habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte sa SC. It's really forum shopping. They want to make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. Haharapin raw ni Remulla ang mga reklamo at umaasang makikita ng JBC ang totoo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.